Good afternoon, good morning, good evening. Saan man sulok tayo ng ating mundo. So, ang pupuntuhan ko ngayon, yung interview ni ah, Karen Abila with Attorney Vic Rodriguez, the former Executive Secretary of Bongbong Marcos. And at the same time, yung ISOG rally. So dito muna ako sa interview. Doon sa interview, ang unang tanong ni Karen Abila, you already considered yourself na opposition. Ang sagot kagad ni attorney, why opposition? Wala namang opposition. Sino ba talagang opposition? I'm here with former President Duterte. Ay narito ako dahil nakita ko yung aming mga pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos. Before the election, marami kami magandang mga pangarap na magsiservisyo kami ng tapat sa aming constituent. Magagandang plano namin. Ngunit habang tumatagal, hindi natutupad yung aming mga pangarap. At ang follow-up na tanong ni Karen Abila, totoo bang maging bagong Pilipinas? Ang sagot naman ni Attorney Vic Rodriguez ay hindi maging bagong Pilipinas. Dahil yung mga pangarap namin na gusto namin mangyari sa ating bansa, sa ating kababayan, ay hindi natutupad. So, ang gusto kasi mangyari, pero mangyayari yun, sabi ni Atty. Vic, kung magsasalita si Pangulong Marcos na hindi ito yung pangarap ko sa ating bansa, ito yung pangarap natin. Habang hindi nagsasalita ang ating Pangulo sa mga nangyari katulad ng charter change, wala yan sa aming napag-usapan. Ano? So, kaya sabi niya magulo. Sino ba talaga ang opposition? Narito ako para lang magsabi ng katotohanan. Kaya nga narito ako sa Maisog Rally. Kasi ang gusto kong mangyari, itong Maisog Rally, ang gusto niya, yung mga matatapang, may tapat sa bayan, na gustong ipaglaban ang bawat karapatan ng Pilipino. Kaya Maisog Rally ang tawag namin dito. Na yung may tapang ay sumali sa amin na kontrahin ang hindi natin naging pangarap o ang aming napag-usapan ng Pangulo. Kaya narito ako. Pero hindi naman kami magkaaway ni Pangulong Marcos kasi nung maghiwalay kami, wala naman kaming alitan. So meaning, ang problema natin sa bansa ay hindi lang si Pangulong Marcos. Kung hindi yun nakapaligid sa kanya, yun ang problema. Hindi niya binabawalan ang mga nangyayari sa ating bansa. Actually, sa aking mga kutob, ang ating Pangulong Marcos, maganda ang layunin niya. Nababasa natin yan nung bago mag-eleksyon. Kaya nga, pinanalo natin ng 31 million votes kasi nakikita natin na gaganda ang bansang Pilipinas, bagong Pilipinas. Pero hindi nangyari dahil mas nangingibabaw ang nakapaligid sa kanya. Isa na yan dyan. Pero actually, ang utak nito lahat ay ang First Lady. Ano? Kasi nga, wala nga silang alitan ni Bongbong Marcos eh. So meaning, ang talagang nagpapatakbo kung lahat ng pag-uutos ay kay First Lady, si Tambaloslo, si Congressman Martin Romualdez, ay nanggagaling yan sa utos ni First Lady. So yun ang problema natin ngayon. Katulad ng yan, charter change. So, wala daw sa pangarap nila yan, So, kasi ang nangingibabaw ngayon,
yung mga oligarchs. Dahil kung mapapansin ninyo, doon sa mga naghirap before the election, ay hindi yun ang kinilala ni First Lady. Kung hindi, yung mga pakikinabangan nila na may pera at magkapera sila. Yun ang kanyang mga ina-appoint. So yun ang problema, wala silang utang na loob. Doon sila, kumikilala sila sa may pera. Tingnan nyo, maraming tumulong na mahihirap para lang manalo. Asaan ngayon yung mga pangarap niya? Yung MUP na maraming nag-organize na sinuportahan ang Marcos. Ano ngayon? Karamihan sa kanila naging opposition. Or hindi na matawag na opposition, kundi nagsasalita sila dahil hindi ito ang kanilang mga pangarap. Sa akin, sinabihan ako na hindi daw ako binigyan ng candy, kaya ako nagsasalita. Hindi ko yung pangarap na malagay sa gobyerno. Kasi kung mailagay ako sa gobyerno, hindi na ako makapagsalita laban sa gobyerno. Lalo na kasi ang binabantayan ko, corruption. Kung sakali man ako ma-appoint, kung sakali dito ako sa Malacanang Action Center. Kasi lahat ng mga tiwali na may reklamo, bibigyan talaga ng atensyon, focus, para mawala ang korupsyon. Pero nakalagay doon sa aking resume, hindi ko lang na-picturean, pero alam naman ng taong bayan niya. Nakalagay doon, without pay, ma-appoint lang ako sa ganong posisyon para lang sa anti-corruption. Hindi ko na hinangad ang bayan. Siguro maaaring hihiling ko yung aking gastos, pamasahe, ganito, dahil may pensyon naman ako, mayroon na akong pera galing sa gobyerno o galing sa taong bayan. So, yun yung point ko dyan. So, sa ngayon, parang mas malala pa ito sa panahon ng Marcos Sr. Ang Marcos Sr., although mga napapanood ko at nakikita ko na sinasabi nila na Marcelo, diktador. Parang sa ngayon parang mas diktador ngayon. Kasi doon, after di Marcelo, pwede naman mag-rally ang taong bayan. Kaya nga, lumakas ang rally dahil open sa publiko. Pero ngayon, yung maisong rally, bakit nila hinaharangan? Katulad yung sa Bulacan, hinarangan lang. Sa sa Davao City, maisong rally, tinapatan nila. Tapos doon sa Tagum City, nasuspindi ang gobernador. Sa Cebu, pinigilan ang mga mayor na paatinin ng mga tao. Sa Bustos, ganoon din. Ito sa Dumaguete City, kinansila sa maraming kadahilanan. So, ano bang kinakatakot niyo sa rally? Demokrasyang bansa tayo . Mas malala ka pa, Pangulong Marcos, ay yung ama. O dahil mas malala ka kasi dinidiktahan ka lang. Ako'y nalulungkot . Ako ay nalulungkot na isa ako sa nilapitan na tulungan natin kayo, Pangulong Marcos. Natuwa ako dahil gusto ko mabalik ang Marcos talaga para ipakita na hindi ganun ang Marcos. Pero ngayon, naging lalong mas malala kaysa Marcos Sr. Ang Marcos Jr., inutili. Walang boses. Ang mga narinig ko lang, yung bang mga depensa niya sa mga nangyayari sa Pilipinas, wala siyang mga pronouncing na maganda para sa ating bayan. Ito aso ko, alaga ko. Kukuskos.
Okay. So, yun yung problema natin sa bansa. Na nakakalungkot kasi hindi ito ang pangarap natin, hindi itong bagong Pilipinas. Ano? Malalang Pilipinas ang matatawag natin dito. Sa lahat ng rally, pinipigilan nila. Huwag kayong matakot kung wala naman tayong itinatago. Lumitaw tayo, magkaroon tayong pronouncement sa ating kababayan na maganda mga hangarin natin. Ano? So, nakakalungkot. Ang pangarap ni Vic Rodriguez hindi natupad. Ang pangarap nilang dalawang magkaibigan hindi natupad kaya umiwalay. Bakit? Ganito ang ating Pangulo. Sana tayong mga mamamayang Pilipino, kumilos tayo kung gusto natin mabago ang Pilipinas. Ito na lang dito sa Senate hearing. Ang akin dyan, yung katotohanan ang kinakampihan ko. Sabi natin, drug addict ang Pangulo, nandyan na yan eh. Aminin natin kung drug addict tayo. Si JME nga nagsabi, I'm sorry. Aminin lang natin. Para yung taong bayan, hindi na naiipon ang galit. Habang pinipigilan nyo, naiipon, dumadami ang nagagalit na sambayan ng Pilipino. Agad-agad ka, I'm sorry, or magpa-drug test ka para matapos ang usapan. So yun ang problema natin. So sana, mga kababayan ko, gumising tayo para sa ating bayan. Lumaban tayo, ipakita natin na hindi ito ang pangarap natin sa ating bansang Pilipinas. Ihayag, magsalita, kumilos tayo para sa ating ikabubuti ng ating bayan. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig.